Hello guys, good morning, good morning. Andito na naman sa Regan sa Dumartanam. So for today's video, ibisitahin natin itong bahay na to na ginawang farm na natin yung setup dito. Ayan, sa bahay ni Sir Mark Layosa. Let's go! Ayan, malawak yung bahay ni Pastor Mark. Wala pa yatang tao. Maraming aso. Oops! Pintura. Yung aso. Pintura ng ano? Yung bintana. Dali mo. Ay, Keloy. Ako pang taga-Keloy. Keloy. Boy, Keloy mo, boy. Yan yung ano? Darakulaan ba yan? Daming aso. Sir Mark! Kamusta? Ayos. Yan, Sir Mark, isang teacher, isang pastor, at isang farmer. Yan. So, napakalupit ng taong ito. So, pinuntahan natin dito sa kanyang bahay. Kumusta po kamo? Yan. Good morning, and good morning. Yan. Shout out sa lahat ng mga partanam dyan. So, Sir Mark ngayon ay isang partanam muna kasi Yes. binisita natin dito sa kanyang sa bahay niya. So, wala pa ako ngayon mga bagong talim ko ngayon. Nagbago ako nagtalim. Sir Mark, actually, kung wala kang pananim dyan, okay lang. Ang importante napunta kami dito sa bahay May mo mga kasi bago akong talim, kaya lang sabi ko panibago ako kasi yung kamatis na harvest ko na. nabalitaan ko kasi na yung area mo is Yes. parang na-conceptualize to because of your father. Yun. Father talaga. So, Integrated pwede farming. bang bigyan mo kami ng idea about dito? Kasi yun. Okay. So, kung makikita nyo dito, paligid yan ng tanim na kakao. So, yan. I tried na mag-pruning kasi nag-seminar kami nung isang araw. Pwede pa pala siyang ma-restore. Pwede pa siyang ma-rejuvenate yung kakao namin. So, matanda na siya mga nasa 15 years na. Ay, itong kakao na to? Kaya medyo mahina na rin ang bunga. Pero pwede pa rin pala siyang mamunga ng marami. Kaya actually, I tried na putulan talaga. Tapos lumabas na yung mga bulaklak. Ayun. Kaya sabi ko parang talaga kailangan talagang mag-aral. So, ibig sabihin, Sir Mark, itong kakao na to, si father mo pa ang nagtanim? Actually, magkatuwang naman kami. Kaya lang, siya talaga yung mga distances, ang may, kung sa engineer, siya ang farm engineer namin. Okay. Papaano? So, kailan ba ito inumpisahan Nasa abroad pa rin si Merne, 8 years plus 5. So, mga 13 years 13 years. Pero itong pagkatanim nito mga 15 years na kasi mga na kami dito Nagsimula kami dito sa farm na to ng pag-alaga. So ano bang meron dito sa paano mo? Ano ba to? Farm o parang lang? Actually, integrated na rin siya kasi mayroon rin kaming mga kulungan ng hayop, mayroon kaming dito namin na-generate yung pagkain namin. Kung gusto mong wala nang bibilihin, mga gulay, yan, sili, talong, may ampalaya, yan, dyan kami. Kung walang pera, wala kaming problema sa pagkain. Yan ang magaling. So, kung gusto maggulay ng langka, naman na dyan langka. Kung gusto mong kumuha ng anyog, nandyan din yung nyog. Yan. Pwede mo ba kaming iikot dito sa farm mo? Sure. Dito sa maliit na farm. Tayo na taba. Maliit. Ayun. Ito yung bahay ni Sir Mark. Parang dito na nabuo yung bahay na to dahil sa pagpa-farming. Yan, maliit. Yan yung Ilang bang size itong bahay mo, Sir Mark? Basta na 3, 9. Basta ito yung haba nito 9. Tapos ito 12.
Iyon. Ito kasi 9 na din ito. Diyan din namin ng 5 pala. 9 plus 5. Kasi ito 5 ito eh. Itong, 14 wide. Ngayon ginawa namin, pinag-modify namin in future kasi may ibang plano din. Ayun, may plano. Yan ang maganda, may plano. May plano. So, ayun. Yan. So, integrated dito. So, habang lalakad-lakad tayo, kwentuhan mo kami kung ano mga nasa loob. Ito yung aking minodify ko kasi yung dati may mga tanim ako dyan na dragon fruit. Okay. So hindi naman monthly pwede kang mag-harvest ng dragon fruit. So kailangan siyang integrate ng mga gulay. Kasi yung gulay nandyan yan eh. Everyday pwede kang kumuha. Mayroon tayo dyan mga sitaw. Pwede kang kumuha. Actually mayroon na nga pwedeng i-harvest na mga ampalaya. Yan. So itong mga vegetable mo dito for personal consumption. So yun. Kung may mga humihingi, may mga dadadalhan ko din sila mama minsan kapag sobra naman. Yung kamatis ko dito dati, dami talaga. Yung dati kong crop dito. Huwag na kayo nagsili, marami din bunga yung sili. Inuubos lang ng mga namin ng mga ibon. So yung itong farm mo pwede bang nasa bahay ko muna yung laman nito? Opo, parang gano'n na din. Bahay ko dito siya. Okay. Kasi dito na eh. May sibuyas na ako dyan. Kung walang sibuyas, nandyan na yung sibuyas. May luya na din ako kapag magluluto. Itong mga ganito, sustainable na siya. Kasi, ano to? Ito? Ito kawayan. Hindi, alin na tinuturo mo na Ito. Luya. Luya. Yan, luya. Kasi, ang kagandahan sa luya. Ito, pwede mo na siyang bawiin. Ang tawag namin dyan, bawi eh. Kasi itinanim mo, babawiin mo, pero mayroon na siyang matitirang punla. Okay. Ganyan yung lalaki na. Ganyan yung kagandahan ng luya. Kaya lang, dito lang sa maliit kasi ito, paligid na yan ng mga turmeric. Okay, may mga turmeric dito. Turmeric yan dyan sa mga ilalim ng mga kakao namin. So, kapag luluto si Ninette, o kaya si Alma ng turmeric, yun ang pwede na yung si Ninette saka sino ba yun? Si Alma. Si Alma, ano ba yun? Ano mga nila? Actually, si Ninette saka si Alma, nagpa-process sila ng mga pagkain. Dito kumukuha sa'yo minsan? Minsan dito sa akin kumukuha anong mayroon ako dito. Yung OB actually, dadala ko lang kasi doon sa church nung isang araw kasi sisimula kami ng BCS, Vacation Church School. Binigay ko yung harvest class. So, ito yung anak mo? Hi. Ito yung aking bunso na si Mark Asher. Okay, si Mark Asher pala to. Ayun. So dito, bagong ko din ito. May talong dito. Yeah. Talong. Wala nang buka. Ito yung maging mother plant ko ng mga bago kong tanim na talong. Ito. Ang laki kasi niya eh, kaya hindi ko ito naman yung meron ka dito tawag dito? Azula. So, binibigay mo sa Ito. Ito lang mga tapos may isda na din dito. Tingnan kayo. Ayun. May isda dyan? Yan. Yung kulay red na yan, mga guppies. Guppy fish. Alin? Hinog na yung ampalaya. Ito naman sa part na to. Anong nilalagay mo? Hindi ba ito namamatay? Hindi naman. Anong purpose mo niyan? Ba't naglagay niyan? Pwede kasi ipakain sa mga alaga namin manok sa pato. Okay. Pwede siya, kinakain siya. Pwedeng pang pabawas na din sa mga feeds sa pang pakain mo. Adso Asula. Grits yan? Actually, di ko pa masyadong pag-aralan yung pero green leafy siya. Kaya pasok ko sa... Yes. Ito, mga natural na ampalaya. Okay. Yung gulay. So, ibig sabihin, mga mapait talaga to? Mapait to. Yung tinatawag naming pariya, yan. Pwede kayong mga hinog na pangtanim. Kinakain din to, pero mapait lang talaga. Mapait talaga. Pero, kung gusto mo yung gulay din, yung maliliit na bunga, ito, pwede naman siyang gulayin. Kaya lang, talagang ito yung mga native na ampalaya. Okay, yan. Namin. Actually, di ko naman tinanim na siya. Kaya lang, nakisabay dito sa ampalaya kung mga mahaba. So, mapait talaga to? Magdala kayo. Tingnan natin kung gaano kapait to. Pwede itong ilagay sa munggo. Okay. Saka ito din yung naalala kong panggamot sa akin ni Papa nung may asma pa ako nung bata pa.
Mapait talaga. Tita Gigi. Oh, Yun, natest natin. Mapait talaga. mapait talaga. Tawagin mo, tita. Ito naman yung turmeric sa farm namin. Yan, yung mga turmeric. Ah, yan. Yung mga turmeric. Actually, hindi nga na-harvest, kaya panibago na naman siyang mga supling. Tingnan nyo. Ano yun na, pag hindi na-harvest, mabubulok na siya. Yung Yung laman. dati, magdadahon na naman siya, pero yung, yung laman, magbubulok. Ah, mabubulok. Yan o. Pero continuous din siya. Orange siya eh. Ay, paano pala? Kuya, bro, bigyan mo kami ng buko. Andito yung in-law ko sa kapatid ko. Yun. Kuha kami ng buko. So yan, Choy. Salis yung mga blangkera. Sila yung mga tatawid. Gaano ba ito kalaking lupa dito? At Ay, ano lang naman to? 0.6 hectare. 0.6 ano ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi siya nag-isang hectare. Ano lang siya? Mga 6,000 hectare, 6,000 square meter lang. Yan, gano'n. Ah, di kulang-kulang 1 hectare. Kulang naman. Huwag tapakan ang kanil. Okay. So ito yan ang Tapos ito naman yung mga sa dragon fruit. Kalilinis pa lang namin kasi plano namin na lagyan ng mga sili sa ibaba. Sili sa katalong. Ah, ito yung pala sa dragon fruit Oo, mo. yung mga dragon fruit. Kaya lang medyo hindi maganda ang Ito yung nangyari din siguro doon sa may mga naging ganito Ah, mga raten, nagraten. Yan, tapos May fungus. ang namin, para hindi siya basa yung lote, nilagyan na namin ng limonsito. Ito, mga Sabi kalamansi ba? Pinag-integrate namin yung limonsito. Okay. Yan. So, yan, mga kakao talaga yan. Kaya lang di ko pa natapos na pruning. So, ang pinakamarami dito kakao. Kakao talaga yung, saka nyug, yung main crop. Ito, hindi ko pa na-harvest yung mga, kasi kailangan muna ng time. Ito yung mga kakao. Doon sa kabila, dami ng kakao, hindi na, gusto nyo magsip-sip ng kakao. Maliliit na siya eh. Ito pa yung mga bunga ng mga grabing tag-init. Salit na siya. Pero ang laki nito, itong mga variety malalaki dito. Gusto ko Anong variety? ng kakao. Hawakan mo siya. Ano pala? Ayun. Sige, continue. Ito yung malalaking variety ko ng kakao na gusto ko talaga itong i-propagate marami ng yun basta. So, ang mo talaga is kung ang tawag nito, ang purpose ng farm is for kakao production. Isa yun sa Isa lang. Ang pinaka talaga ni Papa, hindi naman kakao lang. Gusto niya kahit sa ibaba ng kakao, mayroon pa ring tanim. Kaya pala integrated. Integrated. Mayroon pa ng mga gabi, mayroon niya na yung mga luya dati. Di dyan, nagluya din kami dyan. Ito yun, medyo malaking variety ito ng kakao. So may sinusupplyan ka na nito, halimbawa kung nag-harvest ka. Actually, tumataas ang price ng kakao ngayon. Kapag fermented siya, inaabot na ng 300 ang per kilo. Kaya lang yung last na benta ko, kasi lang naman yun ay tinake ko na kasi yung init, kaya after na ma-harvest, binibilad ko kaagad, so wala nang fermentation. So mura ang bili. Iba yung fermentation sa fermented na beans. yung binilad, iba yun, magkaiba. Oo. Mayroon kasing process na muna siya, i-ferment mo muna siya ng almost mga 6 days na hindi mo muna siya gagalawin. Pagkatapos mo siyang i-harvest, tapos makuha yung mga seed. Iiwan mo muna siya sa isang container hanggang 6 days. Tapos bago mo siya bilad. Yun ang yan yung yan yung isang proseso. Pero mahal ang bili nila. Mas masarap kasi pag niluto. Mas malasa. Inaabot ng 300 ang per kilo. Yung bininta ko, yung isa,
85 per kilo lang yun. Kasi natural na process lang yun. Process. Pagka-harvest mo, bilad. Wala pang masyadong, proseso. Pero mas madali sa aming mga busy ng mga tao. Talagang minsan piliin mo lang basta kapag hindi mo naman kasi na-harvest, masasayang. Sayang naman. So, ito yung mga namin, OB. Dito ko nakuha yung napakalaki na talaga. As in yung na-post ko dati, ayun, mga nasa inabot ng mga 15 kilos. Na OB. OB. Dito lang yun. Dito. Ito lang yung mga anak niya. Bago ko na naman natanim. Actually, ang naalala ko sa ako pa ng may tanim nun. Hindi ko lang napansin na dito, ang laki na pala niya. Paano? Yan ang dito na-harvest dito. Malaki na din. Ito naman yung nagkano tayo sa ito yung kasi may bahay. Ay! Isang teacher din. Opo. Magbigay na. Saan kayo nagtuturo pala? Ikaw Sir Mark, saan ka nagtuturo? Ako sa Santos Tina National High School. Okay. Si Mrs. naman sa Los Angeles Elementary. Professional ano? Tapos nagpa-farming. Yan talaga. So ito naman yung bago kong hats na mga, actually ito ang pinakabago. Ito, mga bago kong itik at saka manok. Nakamix. Remix yan. Kasi kulang yung ko, ito hindi ko naman nilagyan. Meron dapat kasi yung lima kong manok na Rhode Island Red ko dyan, inatake ako ng yung malaking ahas. So, hindi ko lang naabutan. Namatay yung anim. Sabi ko sayang na, kaya lang dito ako dapat sa ilalagay. Kasi still hindi napapasok. May itik pala dito sa kamanok. Yan yung mga, ito yung mga pako. Yung mga, namin. Ito yung, ayan siya. Ganun. Okay. May mga pala dito. Mga baby. Pato, may rabbit. Mga manok ko, iniwalay ko lang kasi ano yan? Anong ano yan? Rhode Island Red. Tapos Mayroon ako ditong pinapadami na din na yung silky. Yung tatawag nilang Chinese chicken. Yan black. Yan. Anong manok yun? Yan yung tinatawag na silky. Silky. Yung Chinese chicken. Yes. Tapos yung rabbit ko, yan iniwan ko muna dyan sa baba, yung iba. Kasi mas gusto nilang huhukay dyan sa loob. Sige, sabi ko, pinabayaan ko muna dyan sa baba. Integrated din sila. Okay. Yan. Wala na, nabenta na namin yung baboy. Kasi, wala na naman to. wala na, talagang, Dati anong laman yan? may 7 baboy kami, gusto inahin. Binilta na muna namin kasi talagang mahirap nang magbuntis. Kasi bago ako ditong harvest, na kasi hinugan na. Marami ka pala dito ang saging. Ito ang isang namin dito. Ito, hinugan na kaya kinuha ko. Saka, pwede nyo na rin itong bitbitin. Ayos. Kasi medyo sayang din kapag hindi ito kuha na. Ito yung maraming takaw talaga dito. Itong mga bananas mas sweet dito lang. Ito naman yung future plan ni Allen. Magkaroon kami dito ng Sino si Allen? ng resort. Sino si Allen? Yan yung panganay kong anak na nag-aaral ng architecture sa Okay. Biswa. Sa Biswa, sa CSPC. So, may future plan na pala siya dito. Actually, ginawa muna namin swimming pool nung sobrang init. Oo. Pero ang plano namin dati dito is swimming pool din na muna ito ng mga itik.
Yung mga Okay. kasi wala na, hindi na ito magamit eh. Kasi yung mga alaga naming itik dati hindi namin namalayan na pasok pa siya ng mga aso na nasa kabilang bahay. Kapit-bahay namin, So may mga intruder. mga intruder. Tapos sila, kinain sila. Okay. So ito yung mga kakao. Tapos So marami talagang kakao, ano? ito ng may langka, baka pwede itong baka hinog. Natin kung pwede kainin. Hulog eh. Ay, pwede. Yan. Bango na. Overripe lang. Talaga, no? Sa Yun, pwede. Kaya lang, gusto natin ng... Yan, pwede siyang kainin. nahulog na lang talaga, no? Nahihila na siyang mahulog. Kasi hindi na nga, hindi natin dyan nakikita eh. Sobrang laki nitong lupa mo, ano? Hindi ko na masyadong nakikita araw-araw eh. Hindi naman sa sobrang laki, hindi talagang, alam mo naman. Hindi mo pa ba naisip na pwedeng mag-focus ka na lang dito? O pag, ano na? Sabi ko nga, akong early retire ako dito ako mag-focus. Magtanim talaga. Gusto ko nag-hawak ako sa lupa sa sa chok. So, ito talaga, mas ano ko to, love ko din talaga mag-plant. Kaya ito, ano na eh, puno na dito eh. Dapat maghanap ako ng yung tataniman, yung ako talaga yung magde-develop. Ang sa panahon natin ngayon, wala muna eh, hindi pa yan ma-achieve. Yan, baka pwedeng hinog na yun. Hindi natin abot. Ito pwede na itong dalhin natin. Okay. Ito na to, hinog na. Ayan. Yung plan namin din ni Papa. Nasa Amerika rin yung may-ari. Alin. Mayaman. Dadagdagan pa sana namin yung mga tanim namin noon. Ito naman yung mga pili oh. Ali kayo dito, magpulot ka ng mga pili. Yan, ang daming pili. Pili din pala dito, no? Yan, naghulugan na yung mga bunga oh. Wala pang nagpupulot. Gio! Pwede ka na dyan. Langka. Ha? Naulog na? Hinog na? Di nga di ako nakakaagi-agi. Oo. Pwede na yan na. Ano mo na lang. Pilion. Ako na. Udulsi yan. Yan naman yung ano. Yan ang isang ano dito. Mushroom. Kinakain yan. Yan ang kinakain. Hindi yung tuman sa kawoy. Sa to kawoy ka na kalo. Ano yung mga piliman. Ay, gusto ka lang Murot na ako sa Ha? Dapat para purot eh. Hindi. Si Allen, si Asher. Ito ang inaalis namin. Bakit? Mga sanga na to. Kasi ito yung Ang kakao pala, sa katawan niya tumutubo yung mga bunga, no? Yan. Hindi naman sa Hindi naman sa bira, mayroon din naman mga diyan, pero ang advice sa amin dapat talaga dito, hanggang dito lang siya ang tangkad. Tapos ito mga dahon na yan. Tapos dito talaga yung bunga. Sa body talaga niya. Sa may katawan talaga. Kaya yan ang dapat alisin. Imbis na kapag ito kasi dumami yung mga ano niya, branches. Hindi na siya makakapamunga. Makafocus na sa dito. So dapat ganyan lang talaga siya kalinis. Tapos ito, kung maaari, patuloy na yung mga nasa taas na yan. Hindi ko pa nagagawa eh. Doon pa lang sa malapit sa bahay. Tingnan mo, ito din may mga bulaklak din pero bihira siyang ma-develop. Ang ano talaga, na-develop yung mga nasa baba na to.
So, yan. Ibig sabihin, kung maganda ang kitaan sa kakao, di, ba't di mo na lang tanggalin lahat ng dito? Kakao na lang ilagay mo. Oo nga, sana kaya lang. Pwede naman pwede naman nasabay sila. Kung isipin, kung alagaan mo lang to, pwede naman na kasabay siya ng nyug, mga bananas. Kaya lang, kailangan yung pruning, yung weeding, dapat ginagawa mo lagi. Yan ang sikreto sa ano. At yan din ang natutunan ko kay Papa. Yan mga inog na, hindi ko pa na harvest. So, inog na din yan. Dapat ito, putulin ito. Yan, may, para ito na yung mag-thrive. So, ano na to matanda na kasi. Ay, ang log ka, di man yan napa. So, pwede na itong, harvest. Baka makalimutan ko pa, kaya mabuti dito, harvestin na natin. Sa isang araw, nakita ko, ito na lang, andun lang sa malapit sa bahay, ang laki na, mga banana. Yung iba, ganito na lang yung natin kasi kinain na ng mga Hayop. yung mga ibon. Pero wala naman nakakapasok dito. Wala naman. Ang sikreto ko lang dito, marami ang aso. Yun. 8 ang aso ko dito eh. Kung kaya nilang matakbuhan yung aso. Wala na. Ayun. Araw pa lang ito ang sikreto, para dahil marugado ang bunga. Pag Paluhay sana. Dahan-dahan lang. Yan ang problema kapag di ako nakapag-ikot dito. Makikita mo yan, mga hinog na. Wala nang ito. Dali na naman itong mag-hinog. Simula yelo na. Kaya dapat lagi kayo bumibisita. Para may libreng batag. Oo. Isin na natin ito. Wala naman ito na. Din ang... Meron ka rin pala na Ba't di ka nag-aalaga ng kambing? Meron ka mga Pwede. Kasi yung kambing, isang problema sa kambing, yung mga kakao, kapag wala na silang makain na dahon, yung puno, yung mga bark niya, kinakain. Grabe. Wala silang awas. Walang pinipili Yung pala Hindi siya pwede dito. Pwede kung ikukulong mo. Mag-ano ka na lang ng ng mga pagkain nila. Itong mga pagkain niya, actually tanim ito ni Papa pang pakain talaga sa kambing. Si Kuya yung nag-harvest, yung mga tricantera ito. Yung Madre de Agua. Madre de Agua. Pang din yan, pang tulong din sa mga tanim dito. Kapag gusto mo makatipid sa pagkain ng mga hayop, kailangan mayroon ka ring mga ruminant. Ano to? Wala. Damo. Ano ba yan? Akala ko rambutan. Yung mabitbit mo kaya Sir Ray, sa inyo. Ito, mga puso nga, hindi namin nakukuha. Di ba, baka gusto nyo kayo magluto niyan. Oo, may mga puso Puso ng saging. So, ang daming bunga, hindi mo na ma-harvest pa. Walang pumunta sa dito para bumili ng ng mga saging. Hindi naman, wala pa. Kasi ang dami din dito sa dami din dito sa paligid namin na may mga tanim kaya okay. Kung hindi ko man harvest, at least marami akong ibon dito na kung makakarinig mo, di ba? Dami dito ibon. Sila ang harvest nila. So, dami ng hindi ko pa na ito malaking klase dito. Gusto mong mag-sip-sip sir? At yan.
ang taas na nito, dapat tutulan nito dyan. Yan ang ano sa amin. Ang technology ng kakao. O bilang empleyado, kailan mo may planong mag-target range na pwede mag-retire para makapokus ka dito? Actually, kung po pwede nga, kapag na-approve na yung 55, 55 pa lang ako, mag-retire na ako. Para dito na ako mag-focus sa farm na to. Yan lang naman eh. Pag-retire na kasi, ang dami mo rin lang naman na bawal. So hindi mo na rin ma-enjoy yung lahat ng Di ba? mga gusto mong gawin. So, habang hindi ka pa ganun ka tanda, yan ang isa sa mga natutunan ko doon sa kapag habang medyo bata ka pa, makapag-focus ka. Ito pala yung bakay ng ahas ha. Ano? May mga Asa? may mga ano na naman sa'yo. Sugok. Itlog yan. May mga itlog ng ahas. Oh. Ito. Ibig sabihin Ay, ako po. buhay na. Okay, tama. Kain na tayo ng karson. Bio, si doon oh. Batag. Baka mabit. Bitbitan na. Marin man. Ako na kaya. Sudah bulig. Oo. Pag nabitbit mo, Bit mo sa kaya nagat mo hindi. Ito, salit-salit sa Ayaw. Dili. Ay ka na ka to. Mani Bio. Ayan o. Ay, tapos na pala siya. Ayan o. Ay, mahal. Pulutan ko pa. Bigay na. Go. Let's go. Oh, ikaw na inot. Sino nga inot? Ang lakas ni Madam. Di ba nabi? Ayaw mo na diyan sulusot to? Oh. Ano, hindi ka pa ano yung kita? Ano daw? Ano yun? Mango. Yung dried mango. Yung ano, mag-inom ba mo? O, bitin na sa'yo. Ayos oh. Ayan. Darang na lang. Igalan ka? Alam mo pa, DSP kami. Okay. Sir Mark, last word lang sa mga katulad mong empleyado na para ma-inspire din, para gustong mag-farming. Okay. So, ang kagandahan kasi sa pagiging empleyado, kailangan na hindi ka nakafocus doon sa trabaho mo. Kailangan mayroon ka ding diversion sa mga ginagawa mo, hindi ka ma-bored or burn out. No? So, dito sa amin, sa ano namin, sa kalagayan namin bilang isang teacher at the same time farmer, mayroon ka bang ibang ginagawa aside from profession mo? Parang nakakaalis din ng pagod kapag nakikita mo yung mga alaga mo, yung mga tanim mo, mayroon kang nakakain-kain sa paligid mo habang nagpapahinga. Yun yung isang advantage sa isang farmer. So I think sa mga gustong mag-farm, hindi masama ang mayroon kang tanim kasi nandiyan na yan, kailangan natin yan. Araw-araw din tayong kumakain, mayroon tayong need for din tayong mag-business. Pero sabi nga, yung management talaga sa oras. Yan ang isa sa alalahanin natin. And huwag din natin kalimutan ang lahat ng bagay na to ay galing talaga kay God. Okay. We are just steward, pinagkatiwalaan. So kung mayroon ka, share mo.
kung ano man yung magagawa mo dito, pwede kang mag-develop kasi meron tayong binigyan tayo ng talento ng Diyos para gamitin natin sa pwedeng may kapakinabangan. So yan lang muna sir sa umagang ito. Yeah. Thank you so Salamat much. sa pag-visit sa aming munting farm. Aking in-law, Sir Ray Paratanom. So yan mga lods, si Sir Mark isang teacher, isang farmer, at isa ring pastor. Yan. So ito si Paratanom sana, sorry ka. Yan. And kasama ko yung wife ko, yan, na palaging nagbabat-in. So, Try mo din itong guyabano. ayan. So, that's it for now and babush, peace out! Ayos ka pala.